Kalimutan mo na siya. Sanay na siyang maghintay sa akin ng mag-isa. Kasunod ang malamig at malupit na linyang iyon ay isang malakas at nakakairitang halahak na umaling-aungaw sa isang marangyang penthouse suite ang isang hotel sa BGC. Unang anibersaryo ang kanilang kasal. Habang ang kanyang asawa ay buong pusong nagluto ang espesyal na hapunan mula pa kaninang umaga, nakasuot ang pinakamagandang damit, at naghihintay sa kanya, ang lalaki ay nakikipag-inuman sa kamakasama ang kanyang dating kinakasama. Ngunit sa masandaling iyon, walang kaalam-alam ang arogante at hangal na asawang ito. Ang kanyang masunurin at tahimik na misis, na inakala niyang titiisin ang lahat ang babaeng minaliit niya at inisip niyang hawak niya sa lig ay tapos, nasa pagbuo ang isang nakakakilabot at perpektong plano. Kahit ang langit ay hindi mahuhulaan na makalipas ang ilang oras, mararanasan ng lalaking ito ang pinakamatinding pagsisisi sa kanyang buhay. Mawawala ang lahat sa kanya, at madudurok siya ng pinong-pino. Alas 6 ng gabi sa isang eksklusibo at tahimik na kondominium sa Rockwell, Makati. Si Katrina, 32 anyos, ay tahimik na napabuntong hininga sa kanyang kusina. Amoy na amoy sa buong unit ang matamis at malinamnam na aroma ng Wagyu beef caldereta na ilang oras niyang pinalambot sa mahinang apoy. Tama. Perpekto ang lasa. Ang sarsa ay malapot at ang karne ay halos matunaw sa bibig. Tinikman ni Katrina ang sarsa gamit ang isang maliit na kutsara at tipit na ngumiti. Ngayon ang unang anibersaryo ng kasal nila ng asawang si Anton. Ang hapagkainan ay may malinis na puting mantel. At sa gitna ay may nakapatong na paboritong mamahaling red wine ni Anton. Espesyal din ang mangga wine glass crystal na regalo sa kanila noong kasal. Sa lumang refrigerator, naghihintay ang isang eleganteng strawberry shortcake na binili pa niya kaninang umaga pagkatapos. Pumila ng halos 2 oras sa isang sikat na patiserye sa Makati. Sa ibabaw ng tsake, nakasulat sa puting sokolate ang mga katagang, "Salamat sa isang taon." Tuwing titingnan ito ni Katrina, nakakaramdam siyang init sa kanyang dibdib. Hinubat niya ang kanyang apron at nagtungo sa kwarto. Mula sa closet, kinuha niya ang isang dark blue silk dress. Dati, noong nagsisimula pa lang ang relasyon nila, sinabi ni Anton na ito ang pinakabagay na damit sa kanya. "Napakaganda mo pagsuot mo yan, papuri nito nun." Puno ang alaala ang damit na iyon. Dahan-dahan niya itong isinuot, plansadong plansada, at humarap sa salamin. Inayos ng kaunti ang makeup at buhok. Nakaramdam si Katrina ang pinahalong pananabik at kaba. Darating kaya siya sa oras ngayon? Papalapit na ang alas 7. Si Anton ay nagtatrabaho bilang sales manager sa isang malaking kumpanya, at dahil sa tindingang trabaho nito, halos araw-araw itong umuwi ng hating gabi. Sa loob ng isang taon, ilang beses lang silang nakasabay maghapunan sa maordinaryong araw. Kahit tuwing weekend, madalas itong umaalis. Kesyo may golf daw kasama ang mga kliyente o may importanteng meeting. Ngunit hindi kailanman nagreklamo si Katrina. Patuloy siyang sumuporta. "Nagsisikap si Anton para sa pamilya namin." Madalas niyang sabihin sa sarili, gabi-gabing nagiinit ngang lumamig na hapunan at sinasalubong ang asawang pagod na pagod. Pero ngayon, dapat sana'y iba. Isang linggo na ang nakalipas nang makiusap siya. Sa Biyernes na ang anibersaryo natin, gusto ko sana magsabay tayong maghapunan. At nangako si Anton. "Sige. Kat. Susubukan kong tapusin agad ang trabaho para makauwi ng maaga." Tik. Tok. Tik. Tok. Tik. Tahimik na binibilang ng orasan sa dingding ang oras. Naupo si Katrina sa sofa, hawak ang kanyang smartphone. Nakikinig. Naghihintay sa tunog ng pagbukas ng pinto. Sa mga oras ding iyon, habang hindi umaabot kay Anton ang mga panalangin ng asawa, nasa isang penthouse siya. Tinatanaw ang nakikislapang ilaw ng BGC. "Anton, sigurado ka bang magandang ideya to? Anibersaryo nyo ngayon, di ba?" Mapanuksong ngiti ngang babaeng nakasuot ng silk robe habang iniyak ang baso ng wine. Si Liz, ang ex-girlfriend ni Anton bago ito'y kasal kay Katrina. Palaging puno ng way. Ang relasyon nila nun dahil sa matapang na ugali ni Alice. Pero matapos ang kasal, nakita silang muli at bumalik ang kanilang ugnayan. Humilata si Anton sa kama at tamat na tumawa. "Kalimutan mo na yon.
Sanay na yung mahintay mag-isa. Malamang nakatunganga lang, yon sa TV ngayon. Kawawa naman, feeling ko, nakaupo yon ngayon sa harap ng lumamig na pagkain, nakatingin sa orasan at umiyak, hinihintay ang Anton niya. Umarte si Alice na kunwari nagpupunas ng luha. At saka, tumawa ng malakas. Umiyak? Wala siyang ganyong emosyon. Manhit yon. Kahit anong oras. Ako umuwi. Kahit sino pa. Ang kainuman ko. Walang reklamo. Nakatayo lang sa pinto at sasabihin, "Welcome home." Napaka-convenient, parang katulong. Kaya nakakabagot kasama. Tumawa ng malakas si Alice. Tuwang-tuwa sa narinig. Napakasama mong asawa. Pero alam mo, yan ang gusto ko sa iyo. Kaya nga nandito ako sa'yo ngayon. Ang anibersaryo, kalokohan lang yan. Mas gusto kong kasama ka, Alice. Mas masaya. Matapos itong sabihin, walang pakialam na inswipe ni Anton ang notification sa phone niya. Message mula kay Katrina. Nasaan ka na? Wala siyang naramdamang konsensya. Hindi na kailangang pakainin ang isdang huli na. Yan ang motto niya. Si Katrina ay seryoso at masunurin. Hindi siya ipagkakanulo nito. Kahit ano ang gawin niya, sa huli ay patatawarin at tatanggapin siya nito. Kumpiyansa siya sa kapangyarihan niya sa asawa kaya binabalewala niya ito. Lumampas na ang alas 9. Sa tsondo ni Katrina, ang kaldereta na niluto ng may pagmamahal ay kanina pa lumamig. Naging makapal na sebo ang mantika sa ibabaw nito. Ang salat ay lanta na sa dressing. Ang gabi na, ang bulong ni Katrina ay umaling-aungaw sa tahimik na sala. Binuksan niya ang messenger. Hindi man lang nasin ang mga messages niya. Tumawag siya na kring lang ng matagal bago napunta sa voicemail. Alas 10 ng gabi. Alos maubos ng magakandila sa hapag. Walang kibo si Katrina na nakaupo sa sofa, nakatingin sa malamig na pagkain. Wala na ang pananabik o saya sa mukha niya. Sa halip, napalitan ito ng isang malamig at malalim na katahimikan. Ganito ka pala talaga. Sa boses niyang halos pabulong, walang galit, walang lungkot, tanging matinding pagkadismaya at pagtanggap. Parang boses ng isang guro na matapos suriin ang huling exam ng isang estudyante, ay nakumpirma ang inaasahang pagbagsak nito. Dahan-dahang tumayo si Katrina. Mula sa drawer, kumuha siyang isang dokumento. Ito ay isang kumpleto at pirmadong petisyon para sa annulment. Alas 11 gabi. Nang tumapat ang kamay ngang orasan sa alas 11, nagpakawala ngang isang malalim at mahabang buntong hininga si Katrina. Sa kanyang mga mata, wala nang natitirang pagmamahal o pagsisisi para sa kanyang asawa. Panahon na. Napakalinaw at kalmado ngang kanyang boses. Nagsimulang kumilos si Katrina ng tahimik ngunit puno ngang kumpiyansa. Nagtungo siya sa kwarto para simulan ang huli at pinakamahalagang yugto ang kanyang plano, na magpapadama ng walang kapantay na desperasyon sa asawa niya pag-uwi nito bukas. Nang buksan niya ang closet, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Si Katrina, 32 anyos. Isang taon na ang nakalipas nang ikasal siya kay Anton. Tinawag silang perfect couple. Si Anton, isang masipag na sales manager sa isang kilalang kumpanya. Makisig at magaling magsalita. Sa tingin ng iba, isa siyang maasahan at perpektong asawa. At noong una, naniwala rin si Katrina. Subalit pagkatapos ang kasal, biglang nagbago ang ugali ni Anton. Katrina, alam mo ba kung kaninong pera ang ginagamit mo pangkain? Habang nagpapakamatay ako sa trabaho at nagpapakumbaba sa mga kliyente, nandito ka lang sa bahay. Nagpupunas ang alikabok at natutulog sa hapon. Ang sarap maging palamunin. Ano? Ang magangitong salita ay naging normal na lang kay Anton. Ang totoo, mula pa noong umpisa ang kasal nila, ay nagtatrabaho na si Katrina, hindi lang para tumulong sa gastusin kundi, para mag-ipon para sa magiging anak nila. Pero minalit ni Anton ang trabaho niya. Tinatawag na barya lang ang sweldo nito. Pagdating sa gawaing bahay, hindi man lang siya tumutulong. Kapag pinakiusapan siyang pulutin ang sarili niyang medyas, ang sagot niya, "Hindi trabahong lalaki yan. Ako ang nahahanap buhay."
At naktiis si Katrina. Baka may ginagawa siyang mali kaya laging irita ang asawa niya. Baka kung mas masarap siyang magluto at panatilihing malinis ang bahay, babalik ang malambing at maalagang Anton na minahal niya. Sa maliit na pag-asang ito, namuhay si Katrina sa isang nakakapagod na routine. Gumigising alas 6 ng umaga, nagluluto ng almusal, pumapasok sa opisina, at pag-uwi ay naghihintay hanggang madaling araw para pakainin ang asawa at ihanda ang gamit nito para bukas. Ngunit hindi nasuklian ang kanyang sakripisyo. Lumipas ang 6 na buwan, lalong ginagabi si Anton. Overtime, problema sa supply. Alam niyang hindi na siya magtatanong. Dumating ang pinal na sandali 3 buwan na ang nakalipas. Isang gabi, umuwing lasing si Anton. Habang isinasabit ni Katrina ang sweat jacket nito, may nahulok na resibo mula sa bulsa. Resibo iyon ang isang sikat na jewelry store sa Greenbelt. Nakapetsa noong linggo araw kung kailan sinabi ni Anton na may emergency sa trabaho. Ang binili. Isang pares ng diamond earrings. Ang halaga ay katumbas ang 2 buwang sweldo ni Katrina. Habang hinahagot ng daliri ang resibo, naramdaman ni Katrina na parang naging yelo ang puso niya. Siyempre, hindi siya nakatanggap ng ganoong kamahal na regalo. Katunayan, noong birthday niya last month, ni isang text ay wala itong naipadala dahil daw busy, at umuwi itong lasing ng madaling araw. Ganoon pala. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loop ni Katrina ang tuluyang gumuho. At kasabay nito ay bumalot sa kanya ang isang nakakagulat na lamig ng isip. Wala na siyang lakas para sumigaw o umiyak. Ang simpleng katotohanan na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi man lang sinusubukang magkunwaring mahal siya ay nakdulot sa kanyang matinding pandidiri. Tahimik na ibinalik ni Katrina ang resibo sa bulsa. Kung tatanungin niya ito, magsisinungaling lang ito sasabihing regalo sa kliyente o surprise sana sa kanya pero nagbago ang isip at sa huli, siya pa ang tatawaging praning at bungangera. Ilang beses na itong nangyari, kaya nagdesisyon si Katrina. Hindi na kailangan ng salita. Sayang lang sa emosyon. Kailangan ko na lang mawala sa buhay niya sa pinakamalupit at pinakaperpektong paraan. Ito ay usapin ngang dangal para sa isang babaeng walang awang niyurakan ang katapatan. Sa sumunod na 3 buwan, nagpatuloy si Katrina sa pagiging perpektong asawa. Kahit gaano ka-arogante si Anton. Kahit umuwi pa itong amoy pabango ex niyang si Alice, hindi nawala ang ngiti ni Katrina. Ginagabi ka na naman. Siguradong ang dami mong importanteng ginagawa. Sabi niya nang may halong ironiya. Nasa sobrang bilip ni Anton sa sarili ay inisip nitong papuri kaya lalo pang lumaki ang ulo. Sa likod nito, sistematikong naghahanda si Katrina. Una, kinontrol niya ang sariling pananalapi. Ang sweldo niya, na dati niyang inilalagay sa joint account nila, ay palihim na niyang inilipat sa personal niyang bangko. Sumunod, ang magamit niya. Kapag wala si Anton, paunti-unti niyang ipinapadala ang magagamit niya sa kanyang mga magulang o ibinebenta ang iba. Hindi man lang napansin ng hangal na si Anton ang unti-unting pagkawala ng mga picture frames at damit sa closet. Na pala, next week anibersaryo natin. May gusto ka bang espesyal? Tanong ni Anton 2 linggo na ang nakalipas. Kakaiba ang ganda ng mood. Siyempre, walang kwentang alok iyon. May usapan na silang makita ni Alice sa araw na yon. Gumagawa lang siya ng alibi. Para masabi niyang, nag-alok ako pero ayaw niya. O nag-celebrate na kami sa bahay. Oh mahal, ipagluluto kita ng paborito mong wagyu chaldreta. Magdate na lang tayo sa bahay. Sagot ni Katrina nang may napakatamis na ngiti. Siya lang ang nakakaalam na iyon na ang huling hapunang makakain ni Anton sa bahay na iyon. Isang araw bago ang anibersaryo, nagresign si Katrina sa trabaho. Sinabi niya sa mga boss at katrabaho na lilipat siya nga, probinsya dahil sa family emergency, at maayos na inilipat ang lahat ng kanyang mga proyekto. Handa na ang lahat, ang kailangan na lang ay gawin ni Anton ang sarili niyang panloloko at tapusin ang plano. Sa araw ng anibersaryo, nakangiting inihatid ni Katrina ang asawa sa pinto. Umuwi ka ng maaga ha? Bilin niya. Oh, susubukan ko.
Kaswal na sagot ni Anton habang nakmamadaling pumunta kay Alice. Pakasarang-pakasara ng pinto, kinuha ni Katrina ang phone niya at tinawagan ang kanyang ina. Ma, handa na ang lahat. Anak, tatapusin ko lang tong huling ginagawa ko at pupunta na ako diyan. Wala nang anumang pagdududa o pagsisisi sa mga mata ni Katrina para kay Anton. Isang tahimik na pananabik na lamang para sa nalalapit na walang imik na parusa. Balikan natin ang isang buwan bago ang anibersaryo. Sa isang nakakawasak na gabi kung kailan tuluyang nawalan ng pag-asa si Katrina at nagdesisyong ituloy ang nakakakilabot niyang pahihiganti. Hating gabi nun, nakade-4 si Katrina sa hapakainan sa madilim na sala. Sa harap niya ay ang monthly credit card statement nila. Ang pag-check ng mga gastusin ay routine lang sana para kay Katrina na nag-asikaso ng budget. Pero buwang ito, may mga kakaibang gastos. Isang hotel sa Makati, 15,000 pesos. Isang Italian restaurant na Trattoria Alice, 8,000 pesos. Isang luxury boutique sa Greenbelt, 100,000 pesos. Lahat ito ay nangyari noong linggo, kung kailan dapat ay may emergency sa trabaho si Anton. Bukod pa ron, ang pangalan ng restaurant ay kapangyarihan ng kanyang ex. Iba talaga ang kutob ng babae. Kumonekta ang lahat ng tuldok sa isip ni Katrina. 1:00 ng madaling araw, malakas na bumukas ang pinto. Pumasok si Anton na mabigat ang mga hakbang. Amoy na amoy sa kanya ang alak na humalo sa matamis na pabango ang babae. Kalmadong tumayo si Katrina at pinipilit na maging normal ang boses, lumapit sa kanya. Welcome home, Anton. Pasensya na kung istorbohin kita. Pagod ka siguro, pero pwede ba tayong mag-usap sandali? Ano na naman yan? Ang gabi na, maaga pa ko bukas. Bilis. Padabok na tinanggal ni Anton ang kanyang necktie at pabagsak na naupo sa sofa. Ito ang credit card statement natin. May bill dito mula sa isang hotel sa Makati, mamahaling restaurant, at jewelry store. Lahat yan nangyari nung linggo. Business meeting yan. Sagot niya. Ngunit nang iabot ni Katrina ang papel, nanigas si Anton. Sa sumunod na segundo, nangunot ang nuniya sa galit. Hinablot niya ang papel at malakas na ibinagsak sa mesa. Ano? Sinusubaybayan mo ko? Hindi. Sinicheck ko lang ang budget natin. Gaya na dati tumahimik ka. Huwag mong pakialaman kung paano ko gastusin ang pera ko. Umaling-awngaw ang sigaw niya sa tahimik na tsondo. Napatigil si Katrina. Pasensya na. Kasi lately, lagi kang ginagabi. Tapos tuwing weekend halos wala ka sa bahay. Nag-alala lang ako. Nag-alala? Nakakatawa. Nakatira ka rito ng libre at pinapakain kita, tapos may gana kang kwestiyonin ako? Siyempre puro business meetings yon, hindi mo may intindihan yan dahil ang alam mo lang ay nakaupo sa opisina mo. Hindi mo alam ang stress ko at kung paano ako magmakawa sa mga tao. Puro panghihiya ang lumabas sa bibig ni Anton. Pero ngayon, hindi na atras si Katrina. Kung tatahimik siya, magiging alipin na niya ito. Habang buhay, sinasabi mong business meetings, yon. Pero amoy pabango ng babay ang damit mo. At yung restaurant, kapanggalan NGX mong si Alice. Sigurado ka bang trabaho lang John? Tinitigan siya ni Katrina sa mata. Sandaling nakitaan ngong gulat si Anton, tipikal na reaksyon kataong na huling nagsisinungaling. Pero agad siyang nakabawi. Aroganteng ngumiti, tumayo, at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ano naman kung nagliwaliw ako kasama ng ibang babay? Normal lang yon sa lalaki para magtanggal ng stress. Ako ang kumikita ng mas malaki sa atin. Ako nagbabayat ng tsondo na to. Ng lahat ng gastos. Kaya kung mag-enjoy man ako minsan. Wala kang karapatang magreklamo. Napakasakit ng masalitang iyon. Hindi lang siya walang pagsisisi. Ginawa pa niyang tama ang panloloko niya. Nawalan ng imik si Katrina. Hindi ba pantay ang mag-asawa? Pwede ba talagang gawin ng mas malaki ang sweldo ang kahit anong gusto niya? Hindi tama yon. Nanginginig ang boses ni Katrina. Pero mas malupit pa ang ibinalik ni Anton. Pantay? Huwag kang magpatawa. Isang walang kwentang babae na gaya mo. Kung hindi kita pinakasalan, tatanda kang dalaga.
Dapat nga magpasalamat ka sa akin imbes na diktahan ako. Kung ayaw mo, lumayas ka. Ang daming nakapila para pumalit sa iyo. Dumura siya ng mga salita, malakas na itinulak si Katrina, at nakulong sa kwarto. Ang malakas na pagsabok ng pinto ay umalingaw-ngaw sa sala. Nakatumbang nakaupo sa sahig si Katrina, hindi man lang pinunasan ang luha sa kanyang mapisngi. Hindi siya malungkot o nasasaktan. Desperada na lang siya. Wala ng pag-asa ang taong ito. Wala siyang kahit anong awa. Kahit anong gawin niya. Isa lang siyang katulong sa paningin nito na dapat pagsilbihan siya. Lumayas kung ayaw ko. Ikaw ang nagsabi niyan. Mabilis na tuyo ang ngaluha ni Katrina. Sa mga mata niya, walang apoy ng galit kundi isang malamig na asul na apoy na mas matindi pa sa put. Iyon ang gabi kung kailan tuluyang nadismaya. Si Katrina sa kanyang asawa at nagsimula ang countdown ng kanyang perpektong paghihiganti. Dahan-dahan siyang tumayo at inayos ang mga statement na nakalat sa mesa. Hindi na ito simpleng budget record, kundi mahalagang ebidensya para itulak ang asawa niya sa impyerno. Ilang araw bago ang anibersaryo, nang gabing sabihin ni Anton na may importanteng meeting siya. Nasa isang sikat na bar siya sa poblasyon. Nakaupo sa isang velvet na sofa sa madilim na sulok. Katabi niya si Alice, nakasuot ng mazikip na pulang, damit at humihigop ng cocktail. Anton, sigurado ka ba? Next week na ang first anniversary niyo, sabi ni Alice habang kinikiskis ang pulang kuko sa gilid ng baso, mapanuksong ngumiti. Wag mo nang ipaalala. Nakaka-depress isipin, nainis na sabi ni Anton at niluwagan ang necktie niya. Kawawa naman asawa mo. Anong itsura niya? Patingin ng picture. Picture? Bakit ako magsasave sa phone ko? Wala namang titingnan doon. Mukha siyang manang. Walang makeup. Walang appeal. Zero sex appeal. Tuwing weekend, gulo-gulo buhok, naka-apron, nagwawalis, o kaya naghahanap ng discount sa grocery. Tipikal na probinsyana. Haha, nakakatawa. Bakit mo ba siya pinakasalan? Kasi ang kulit nga magulang ko, kesyo kailangan ko na raw lumagay sa tahimik. Saka, lahat ng gawaing bahay ginagawa niya ng walang reklamo. Alam mo yon. Parang convenient home appliances. Hindi mo naman mamahalin ang refrigerator o washing machine mo, di ba? Ganon din siya. Nandiyan lang siya para asikasuhin ang buhay ko. Napakawalang hiya mo, Anton. Malakas na tumawa si Alice at idinikit ang dibdib sa braso ni Anton. Tuwang-tuwa si Anton, inakbayan si Alice at inamoy ang buhok nito. Kaya nga kailangan kong masaya at palaban na babaeng katulad mo. Sa anibersaryo next week, gagawa akong excuse at magkikita tayo. Mag-book ka sa paborito nating hotel sa Begiche. Paano yung asawa mo? Hihintayin ka no ng mag-isa. Baka umiyak yon. Di umiyak siya. Nabubuhay siya gamit ang pera ko. Kaya manahimik siya sa bahay. Kahit wala ako. Upo lang yon at manunod ng TV. Ang malakas at malaswang tawa nila ay nilunot ngang tumutuktok na jazz music. Makalipas ang ilang oras, hating gabi na, pumasok si Anton sa tsondo na pagewang-gewang. Pagbukas niya ang pinto, mainit na ilaw mula sa sala ang sumalubong sa kanya. Kakatapos lang ni Katrina magplansa ng mga polo niya at magluto para sa almusal kinabukasan. Welcome home. Handa na ang pampaligo mo. Gusto mo ba nga makakain? Kalmadong salubong ni Katrina. Sa mesa ay may nakahaing mainit na empanada at saa. Kung sakaling gutom siya. Binato ni Anton ang sapatos niya, pumasok sa sala, sinulyapan ang mesa, at mapanlight na sumimangot. Anong klaseng pagkaing pangmahirap to? Kakagaling ko lang sa restaurant na ang presyo ng isang putahe ay katumbas ng isang buwang sweldo mo. Kahit aso hindi kakainin to. Bago pa siya makatapos magsalita, hinawi niya ang plato ng empanada. Basak ang plato. At ang pinahirapang luto ay nakalat sa sahig. Ang palaman ay kumalat sa tiles. Tumihilang pakinggan ni Katrina na isang segundo, pero agad niyang itinago ang emosyon. Pasensya na. Lilinisin ko na. Lumuhot siya at tahimik na pinulot ang manggabasak na piraso. Tiningnan siya ni Anton mula sa itaas,
At idinagdag pa ang nakakasakit na salita. At anong klaseng muhayan, hindi ka man lang ba makapag-ayos? Pagod ang asawa mong umuwi. Tapos ang bubungat sakin ay ganyan. Walang kaklas-klas. Nakasuot si Katrina ang simpleng pambahay na madaling igalaw para sa gawaing bahay. Naglilinis ako kaya hinintay kita, para hindi ka umuwi sa walang taong bahay. Huwag ka nang magdahilan. Kaya ka nakakawalang gana eh. Si Alice Este, ang ibang magababaeng kilala ko, marunong mag-ayos. Kapag nakakita ang lalaking ang babaeng walang makeup at gumagapang sa sahig, sinong gaganahan? Ang pakasalan ka ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Hindi man lang niya tinangkang itama ang pagbanggit sa pangalan ni Alice, pabagsak siyang naupo sa sofa at hinubat ang medyas. Habang nagpupunas ng sahig, hindi nagbago ang ekspresyon ni Katrina. Si Alice, ibig sabihin, kasama niya ulit ito ngayon. Isang malamig na galit ang kumukulo sa kanyang dibdib. Pero hindi siya nagpahalata. Kung iyak o makwawala siya ngayon, lalo lang matutuwa ang lalaking ito na nasaktan siya. Naginat si Anton at biglang naalala. Napala. Next week Friday. Anibersaryo natin daw. Ipagluluto sana kita ng paborito mong Wagyu caldereta. Dito na lang tayo mag-dinner. Sadyang sinabi ito ni Katrina gamit ang boses ng isang inosente at tapat na asawa. Hindi nakawala sa paningin niya ang malupit na tuwang sumilay sa mukha ni Anton. Nakapag-usap na sila ni Alice tungkol sa hotel. Pero gusto nitong paasahin ang asawa niya. Sige, susubukan kong umuwi ng maaga. Magluto kang masarap ha? Parang pagkain sa ospital ang mga luto mo lately eh. Pagutihin mo para magustuhan ko. Sige. Aabangan kita. Huwag kang masyadong umasa. Binitiwan ito ni Anton at hindi man lang naligo bago pumasok sa kwarto. Nang maiwang mag-isa sa sala, mahigpit na kinuyom ni Katrina ang basahan sa kamay niya. Oh, siguradong hindi ako aasa. Umuwi ka sana. Ang bulong niya ay natunaw sa katahimikan ng gabi. Ang walang katapusang panghihiya ang asawa. Ang pagkukumpara sa ibang babae. At ang tuluyang pagbabalewala sa kanyang pagkatao. Kung ibang asawa, baka umiyak at nagmakaawa na, o kaya gumawa nga eskandalo. Pero ang puso ni Katrina ay tuluyan nang nakawala kay Anton. Habang mas maraming masasamang salita ang ibinabato sa kanya, mas nagiging malamig at malupit ang plano niya. Tingin mo sa akin ay home appliance? Pues, hindi na rin kita ituturing na tao. Itinali ni Katrina ng mahigpit ang garbage bag. Sa isip niya, plansado na ang bawat minuto ngang anibersaryo nila. Ipaparealise ko sa'yo kung gaano ka naging komportable sa piling ko. Pero pagkatapos mo nang mawala ang lahat. Sa madilim na sala. Ngumiti si Katrina ang isang ngiting nakakapangilabot. 5 araw bago ang anibersaryo. Habang nakalif si Katrina at abala sa pag-empakean magamit sa kahon para sa paglipat, muntik nang masira ang plano niya. May biglang knock-doorbell mula sa intercom. Narinig niya ang boses na nakakairita. Katrina, nandiyan ka ba? Buksan mo to. Ang kanyang biyenan, si Doña Leonor. Kumabog ang dibdib ni Katrina sa biglaang pagbisita. Sa sulok ng sala ay may mga kahon ng nakahanda para ipadala sa mga magulang niya. Kapag nakita niya ito, maghihinala siya. Mabilis na tinakpan ni Katrina ang makahon ng isang malaking kumot, itinulak sa likod ng mahalaman, huminga ng malalim, at binuksan ang pinto. Mama Leonor, magandang hapon po. May problema po ba? Kung tumawag po kayo, sana nasundo ko kayo. Kung tumawag ako, nabigyan sana kita ng oras para itago ang mga kalat mo. Trabaho ngang biyenan na ay check ang pamamahay ngang manugang niya. Pumasok si Doña Leonor ng walang pag-alinlangan. Parang siya ang may-ari ang tsondo. Siya ang nagpalaki kay Anton kaya ganun na lang ang mababang tingin nito sa mga babae. Simulat sa pool ay ayaw na niya kay Katrina at lagi itong pumupunta para manlait. Ano to? Ang alikabok ng sahig. Habang ang anak ko ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho, ikaw dito nakahilata lang buong araw. Alagaan mo naman ang asawa mo. Itinuro ni Doña Leonor ang sahig na kakafatsum lang ni Katrina kaninang umaga at na bumuntong hininga. Pasensya na po, pupunasan ko na lang ulit. Saka,
Hanggang kailan ka ba magtatrabaho sa maliit mong kumpanya? Ibig mong sabihin hindi sapat ang kinikitang Anton ko? Nakakahiya sa mga kapitbahay kapag naktatanong sila, naktatrabaho pa rin po ba ang manukang yo? Pasensya na ha, pero wala ka nang anak, wala ka pang kwenta sa gawaing bahay, tapos nag-opisina ka pa, hindi ka karapat-dapat sa Anton ko. Naawa ako sa anak ko, nakakaiyak, walang habas na panlalait ang lumabas sa bibig ni Doña Leonor. Nakatayo lang si Katrina, nakahalukip-kip at tahimik na tumatango, nakayuko ang ulo. Malamig na pawis ang tumutulo sa likod niya. Natatakot siyang makitang biyenan ang nga nakatagong kahon. Kung mabuking ang plano niya ngayon, masisira ang lahat. Sa sobrang kaba, ginamit ni Katrina ang lahat ng lakas niya para gumanap na masunuring manugang. Makalipas ang 2 oras na satsat, at matapos ubusin ang mamahaling saa na tinimpla ni Katrina, umalis na rin si Doña Leonor. Sinira mo lang ang araw ko, pahabol pa nito. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok ni Katrina. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Anton at may hiningi na hindi ka panipaniwala habang sila'y naghahapunan. Katrina, ibigay mo sa akin ang mga passbook mo, ATM cards, at bank accounts mo. Napahinto si Katrina sa pagsubong sabaw. Ano? Anong ibig mong sabihin? Anton? Yon ang ibig kong sabihin. Ako ang haliging tahanan. Dapat hawak ko lahat ng pera natin. Pati yung ipon mo bago tayo ikasal at yung barya-baryang sweldo mo. Ako na ang hahawak. Nanlamig ang buong katawan ni Katrina. Bakit biglaan? Tiningnan niya ang mamata ni Anton at nakita niya ang kasakiman. Doon niya naintindihan. Sa susunod na Biyernes, sa anibersaryo nila, plano nitong mag-check-in ni Alice sa isang mamahaling hotel, kumain sa sosyal na restauran, at marahil bilihan ito ngang isa pang mamahaling regalo, kulang ang pera, niya. Dahil hindi sapat ang sweldo niya sa pagiging maluho. Gusto niyang nakawin ang personal na ipon ngang asawa. Pero, yung para sa account na yon ay galing pa sa mga regalo ngang magulang ko nung kasal natin. Importante sa akin yon. Nang subukang tumanggi ni Katrina, malakas na hinampas ni Anton ang mesa. Wag kang sumagot. Nakalimutan mo na ba kung sinong nakpapatira sa iyo sa tsondo na to? Kung hindi ka susunod sa akin, lumayas ka na ngayon din. Itatapon kita palabas kahit ganyan pa ang suot mo. Namula sa galit ang mga mata nito. Isang seryosong banta. Kung makikipag-away siya ngayon, baka pilitin nitong haluhugin ang mga gamit niya. Malalaman niyang halos ubos na ang pera dahil nailipat na sa secret account. At baka makita ang annulment papers. Na-corner si Katrina. Anong gagawin niya? Kung magtatalo sila, wala kang plano. Pero kung ibibigay niya, mawawala ang pera na kailangan niya. Makalipas ang ilang segundong katahimikan, lumambot ang mukha ni Katrina. Ngumiti siya ng mahina at parang sumusuko na. Sige, Anton. Kung yan ang sabi mo, susunod ako, pero pasensya na. Para lumaki sana ang pera, inilagay ko siya sa time deposit last month. Sa susunod na Biyernes pa pwede ma-withdraw. Saktong anibersaryo natin. Time deposit. O sige. Biyernes na Biyernes, I withdraw mo lahat at ibigay mo sa akin. Mas madali kasing I manage kung cash, di ba? Nang marinig ni Anton ito, ang galit niya ay agad na napalitan ng nakakadiring ngiti ngang kasakiman. Kung ganonen. Sige. Next Friday. Huwag mong kakalimutan ha. Opo, pangako. Tumango si Anton at sinabing. Maliligo muna ko, bago masayang umalis ng sala. Nang maywang mag-isa, mahigpit na kinuyom ni Katrina ang kanyang makamay sa ilalim ng mesa. Bumaon ang kuko niya sa kanyang palat hanggang sa dumugo ito. Muntik na. Pero ngayon sigurado na siya. Ang lalaking ito ay walang karapatang kaawaan. Sa susunod na Biyernes na inaasam ni Anton, hindi perang ibibigay niya, kundi isang pirmadong annulment paper at isang blankong kondo na puno NG kawalan NG pag-asa. Ang kawalang pusong biyanan niya at ang panggagamit ng asawa noong gabing iyon ang tuluyang sumunok sa huling patak ng awa sa puso ni Katrina. Hinasa na ng tuluyan ang patalim ng kanyang pahihiganti. 3 araw bago ang anibersaryo. Hapon na, sa isang tahimik at pribadong kafe sa Salcedo Village, Makati. Sa isang VIP room,
Nakaupo sa malambot na sofa ang isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng perpektong navy blue power suit at tuwid ang likod na humihigop ng Earl Grey tea. Napapalingon ang sinumang makakita sa kanyang sopistikadong aura bilang isang executive. Ang babaeng ito ay si Katrina, ang babaeng tinatawag ni Anton na manang at walang apil, at tinatawag ng biyenan niya na tamat at palamunin. Pasensya na sa paghihintay, Ma'am Katrina. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang may edad na lalaking nakasuit. Hawak niya ang isang makapal na brown envelope. Magandang hapon, Detective Reyes. Salamat sa pagpunta. Eleganteng ngumit si Katrina. Umupo si Detective Reyes sa harap niya at inilapak ang envelope. Ayon po sa utos ninyo, kumpleto na ang lahat ng ebidensya. Ang pruweba ang panloloko ang asawa ninyo kay Miss Alice ay sobrang dami na walang anumang palusot ang tatalap. Ibinaba ni Katrina ang kanyang teakup at kalmadong binuksan ang envelope. Lumabas ang dose-dose ng malilinaw na litrato at ang kumpletong report ng maginawang dalawa. Si Anton at Alice na makayakap papasok sa isang motel sa Pasig. Makalipas ang ilang oras, lumabas silang gulo ang buhok at nakangiti. Andito rin ang litrato nila na umiinom sa isang mamahaling restaurant sa Begeche. At ang paglalagay ni Anton ngang ₱100,000 necklace sa lik ni Alice. Nakadokumento ang lahat ng walang mintis. Kung ordinaryong asawa ito, baka humagulgol na o sumigaw sa galit kapag nakita ang mga ebidensyang ito. Ngunit ni isang kalamnan sa mukha ni Katrina ay hindi gumalaw. Pinasadahan niya ang mga litrato ng may malamig na ekspresyon, parang nagche-check lang NG legal document sa opisina. Salamat sa trabaho mo. Sapat na to. Para sa civil case for damages natin, perpekto ang materyales na to. Pero, Ma'am Katrina, nakakabilib lang. Paanong hindi man lang nahalata ang asawa niyo kung sino kayo talaga? Ang gumawa ang kalaban sa isang matalino at mapanganib na babaeng tulad ninyo. Napakatanga at kawawang lalaki. Manghang iling ni Detective Reyes. Malamig na ngumiti si Katrina. Ito ang pinakamalaking sikreto na matagal na itinago ni Katrina. Akala ni Anton, isa lamang siyang hamak na clerk sa isang maliit na kumpanya at nakatira ng libre dahil sa kanya. Pero ang totoo ay kabaliktaran. Ang tunay na propesyon ni Katrina, Senior Legal Counsel sa isa sa top 5 corporate law firms sa buong bansa, nakabase sa BGC. Nag-asikaso siya ng dandaang komplikadong kaso sa corporate at annulment, family law. Isa siyang eksperto sa batas at negosasyon. Ang taunang sweldo niya ay halos 3 beses na mas malaki kaysa sa sahod ni Anton na isang ordinaryong manager. Sa simula ng kasal nila, sinubukan ni Katrina na ikwento ang trabaho niya. Pero dahil sa sobrang taas ng pride ni Anton, hindi ito nakikinig. Wala akong paki sa mga office niyo. Makinig ka sa mga na-close kong deals. Putol nito sa kanya. Dahil doon, para hindi masugatan ang ego nito, gumanap si Katrina na tahimik at simpleng asawa. Itinago niya ang yaman at katalinuhan niya. Ngunit ang kabaitan at konsiderasyon na ito ang nagbigay kay Anton ng lakas ng loob na maging isang mapagmataas na diktador. Isipin mo, kamakailan lang gusto niyang kunin lahat ng personal bank accounts ko kasi kulang daw ang pera niya panggastos sa kabit niya. Malamig na sabi ni Katrina. Lumaki ang mata ni Detective Reyes sa gulat. Ang kapal ng mukha, kung alam lang niya ang totoong net worth ninyo. Baka himatayin siya. Oh, at tungkol sa joint account namin, kung saan niya nilalagay yung panggastos, sobrang mali siyang akala. Ako ang primary account holder noon. Ang barya-baryang inilalagay niya ron buwan-buwan ay halos pambayat lang ng kuryente at tubig, ang ilang milyong pisong nanduroan. Lahat yon pera ko mula sa sweldo ko. Kaya may buong karapatan si Katrina na i-withdraw ang lahat. Siya ang may-ari, siya ang nakpasok ng pondo. Legal na hindi makakapagreklamo si Anton kahit ipagsiyawan pa niyang ninakaw ito. Handa na ang annulment papers. Kailangan ko na lang siguraduhin nasa hotel siya sa araw ng anibersaryo, at pagkatapos ay lilimasin ko ang buong tsondo. Walang pag-alinlangan sa boses ni Katrina. Ang demand letter for damages para kay Alice ay naihanda na rin ng pinakamagaling naming abogado. Sa oras na umuwi si Anton sa isang blangkong bahay,
Ipapadala ang bombang ito sa mismong bahay ni Alice at sa mga magulang niya sa probinsya. Demand letter sa pamilya ngang kabit. Isa itong malamig at kalkuladong atake para tuluyang ipahiya si Alice at wasakin ito ng moral. Perpekto. Ibig sabihin sa Biyernes ng gabi, nasa rurok sila ng langit, pero sa Sabado ng umaga, babagsak sila sa ilalim ng impyerno. Buntong hininga ng detective na puno ng pagalang at pahanga. Paglabas ni Katrina ng kafe sa Salcedo Village, tumingala siya sa maaliwalas na langit ng hapon. Dati, lagi lang siyang nakaupo sa madilim na sala. Nakayuko habang naghihintay sa asawa. Pero ngayon, magaan at puno ng kumpiyansa ang mga hakbang niya. Kaya Anton, gaya ang gusto mo, bibigyan kita ang pinakamagandang anibersaryo. I enjoy mo ang panandalian mong kaligayahan habang pwede pa. Ang masalitang ito ay nilipat ngang hangin ng Maynila. 3 araw na lang bago ang araw na mawawala ang lahat sa kanyang aroganteng asawa. 2 araw bago ang anibersaryo. Umabot sa sukdulan ang kayabangan ni Anton. Umuwi siyang lasing ng madaling araw at binato sa mukha ni Katrina ang ilang libong piso habang inaayos nito ang sapatos niya. Hoy Katrina, bumili kang matinong damit pampalit sa mga basahan mo. Bukas sa anibersaryo natin. Balak sana kitang isa mabilang katulong ko para sa kliyente. Pero wag na lang. Nakakahiya kang isama sa labas. Nakakabawas ang status ko. Ang matik-1,000 piso ay nakalat sa sahig. Tiningnan siya ni Anton na parang nagpapakain ng aso. Tahimik at maayos na pinulot ni Katrina ang pera. Nanginginig ang mga daliri niya hindi dahil sa galit, kundi dahil pinipigilan niyang matawa sa sobrang kaabsurdan ngang nyayari. Salamat, Anton. Gagastusin ko to ng tama. Dapat lang. At yung tsaldereta para bukas, bumili kang pinakamahal na Wagyu beef. Tutal mapapasakin din naman bukas lahat ng ipon mo, wag ka nang magtipid. Tapos sabihin mo sa mga magulang mo. Magpasalamat sila at binubuhay ko ang walang kwenta nilang anak. Malakas na tumawa si Anton at sumuray-suray papasok sa kwarto. Gusto sanang itapon ni Katrina ang pera sa basurahan. Pero naisip niyang ilagay na lang sa envelope ngang ebidensya. Dagdag pruweba itong emosyonal abuse niya. Kinabukasan ng umaga. Lalong lumala ang sitwasyon. Habang naklulutong almusal si Katrina, tumagbong palabas na kwarto si Anton, namumutla hawak ang phone. Hoy Katrina, anong ibig sabihin nito? Ipinakita niya ang screen may text mula sa bangko na mabablock na ang shared credit card nila. Ikaw gumawa nito? Kung mablock ang main card ko, paano ako magbabayad bukas? Kalmadong sumagot si Katrina nang hindi tumitigil sa ginagawa. Ay, pasensya na. Sabi mo kasi ikaw na ang hahawak ng lahat. Naisip ko mas magandang ipasara na yung lumang card tapos mag-open ngang bago na pangalan mo lang. Kaya ipinaproses ko na. Huwag ka kasing nakikialam. Pero sige. Fine. Bukas ko naman makukuha yung pera mo sa time deposit. Kung may cash ako, hindi ko na kailangan ng card. Saglit na nabahala si Anton. Pero dahil naktiwala sa pangako ni Katrina, kumalma siya. Umuwi siyang kumakanta pa. Pero pag alis niya, kinuha ni Katrina ang phone niya. Ang susunod niyang tawag ay sa property management ng kondo para kumpirmahin ang pagterminate ng lease contract. Hello, si Katrina ito. Opo, bukas ang umaga darating ang lipat bahay. Ilalabas namin lahat ng gamit, kaya ibabalik ko ang susi kinahapunan. Opo, ibawas niyo na lang sa deposit yung cleaning at restoration. Kung kulang, itatransfer ko agad. Kalmado at profesional ang boses ni Katrina. Walang bakas nging takot na asawa. Habang nangyayari ito, nakmamayabang naman si Anton sa makatrabaho niya. Grabe. Patay na patay sa akin asawa ko. Sa anniversary namin bukas, ibibigay niya lahat ng ipon niya sa akin. Balak kong dalhin si Alice sa abroad gamit ang pera na yon. May ilang katrabaho siyang alam ang panoloko niya, pero walang pumipigil. Hindi niya alam na nandidiri na sa kanya ang matao dahil sa kayabangan niya. Dumating ang bisperas ngang anibersaryo. Sinliyuhan ni Katrina ang huling kahon gamit ang packing tape. Halos wala ng bakas na may nakatira pa sa bahay na yon.
Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kwarto. Sa loob ngang ref, nandun ang nakapangakong Wagyu beef caldereta at ang puting bizutsake. Tinitigan ito ng matagal ni Katrina. Sa tabiing salamat sa isang taon, nagdagdag siyang sarili niyang personal na mensahe. Nagsimulang umambon sa labas. Anong klaseng mukha kaya ang ipapakita ng asawa niya pag-uwi bukas sa tahimik na bahay na ito? Pinatay ni Katrina ang ilaw at nagpaalam sa madilim na tsondo. Walang mintis ang paghahanda. Dumating ang umaga ng nakatakdang anibersaryo. Maaliwalas ang langit. Napakaganda ang mood ni Anton. Nakangiti habang pumipili ang mamahaling necktie. Tinitingnan niya ang sarili sa salamin. Hoy Katrina, huwag mong kalimutan Ngayong hapon bago magsara ang bangko, ay withdraw mo lahat ng pera. Pag-uwi ko mamayang gabi, i-check ko agad. Hinugasan ni Katrina ang huling plato at sumagot mula sa kusina. Opo, naalala ko. Handa na lahat gaya ng pangako ko. Good. Baka mag-overtime ako ngayon sa meeting. Kaya lutuin mo na ng maaga yung hapunan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magrereklamo kahit lumamig yan. Ang importante, nasakin ang pera. Haha. Hindi man lang inubos ni Anton ang pinahirapang almusal ni Katrina at naglakad palabas. Aalis na ako. Bukas ng umaga. Asahan mo ang magandang balita galing sakin. Magandang balita malamang ay ang plano nilang mag-abroad ni Alice o pagbati sa sarili niya na ninakaw niya ang pera ng asawa niya. Klik. Sumara ang pinto. Kumuha ng malalim na hininga si Katrina. Dati, senyalas iyon ng kalungkutan. Ngayon, trumpeta itong kalayaan. Tinawagan niya agad ang numero. Good morning, si Katrina ito. Opo, umalis na ang target. Pwede na kayong magsimula in exactly 1 hour. Pagkatapos, kinuha ni Katrina ang damit sa closet niya. Hindi ito pambahay na damit. Isa itong matalim na corporate power suit na nagbabalik sa kanyang totoong sarili, isang top corporate lawyer. Isang oras ang lumipas. 3 malalaking truck ng professional lipat bahay ang huminto sa ibaba ng tsondo. Good morning ma'am, ako po si Kuya Lito. Ready na po kami, sabi ng foreman. Magandang umaga. Furniture. Appliances. Lahat ng nasa listahan, ilabas nyo. Iwan nyo lang ang kaldero ngaldereta sa kusina, yung tsake sa ref, at isang dining table. The rest, pati kurtina, baklasin nyo. Gulat ang mga tauhan. Pero dahil profesional, kumilos agad sila. Ang lahat ay parang makina. Ang mga kahon na naayos na ni Katrina kagabi ay mabilis na naibaba. Ang malaking ref, washing machine, sofa, TV, ang lahat ng pinakmamayabang ni Anton na binili raw niya, ay pag-ari pala ni Katrina o regalo ng mamagulang niya. Nakatago lahat ng resibo. Legal niyang pag-ari ito. Habang tumatakbo ang oras, ang tsondo ay naging parang blangkong kahon. Wedding picture sa dingding? Tinanggal niya ang picture at inilagay sa paper shredder. Ang frame ay isinama para ibenta. Ang mga mamahaling sapatos ni Anton, mga suit, golf set, hinihintay na ito ng isang luxury reseller sa Green Hills. In very good condition po ang mga collections ng husband niyo ma'am. Malaki po ang makukuha niyo rito. Sige, kunin mo lahat. Paki-transfer agad sa account ko ngayon. Malamig na ginawang cash ni Katrina ang ego ng asawa niya. Naalala niya kung paano ibinato nito sa mukha niya ang 1,000 piso. Tingin mo sakin gamit? Pwes. Kakawin kong pera ang makakamit mo. Tanghali na. Iniwan ni Katrina ang nalipat bahay at pumunta sa bangko para i-withdraw ang time deposit na hinihintay ni Anton. Nakuha niya ang malaking halaga ng pera-perang pinahirapan niya ng ilang taon. Akala ni Anton, mapupunta iyon sa bulsa niya. Pagkatapos, dumiretso si Katrina sa isa pang bangko at idineposito ito sa isang secret account na mismong mga magulang niya ang nagbukas. Account na hindi kailanman malalaman ni Anton. Wala siyang makukuhang ni isang kusing. 3:00 ng hapon, bumalik si Katrina sa tsondo. Isang malaki, malamig, at walang lamang espasyo ang sumalubong sa kanya. Kakatapos lang mag-floor wax ng cleaners at magalang silang nagpaalam. Tapos na po ma'am. Pati makurtina baklas na.
Tiningnan ni Katrina ang sala. Sobrang tahimik na nag-echo ang paligid. Sa gitna, may naiwang isang dining table. Sa ibabaw, may isang magandang box at isang liham. Sa kusina, ang lumamig na wagyu caldereta. Kinuha ni Katrina ang bizuchek mula sa ref at inilapag sa mesa. Hinawakan niya ang sokolate. Salamat sa isang taon. Gamit ang isang black marker. Tinuktungan niya ang huling mensahe. Paalam. Estranghero. Tinanggal niya ang SIM card niya sa lumang phone at inilipat sa bago. Sa lumang phone, may unread text si Anton. Papunta na ko sa hotel. Ayusin mo lahat yan. Hindi na reply si Katrina. Pinatay niya ang phone. Ibinigay ang susi sa admin ngang Chondo at lumabas na siya. Naghihintay ang sasakyan ng mga magulang niya. Pagkasakay, sumulyap siya pabalik sa building na tinirhan nila. Katrina, sigurado ka na ba anak? Tanong ng tatay niya na nagmamaneho. Opo. Pa, gusto ko nang mabuhay para sa sarili ko. Dahan-dahang umandar ang sasakyan. Nagsimula na ang bagong kabanata ni Katrina. Ngunit para sa hangal na asawa na kasalukuyang umiinom ngang champagne kasama ngang ex niya sa isang hotel sa BGC, palapit na ang kanyang katapusan. Alas 6 ng gabi. Sa isang luxury suite sa BGC, nakasandal si Anton sa sofa by the window, uminom ng champagne. Ah, the good life. Ganito dapat ay celebrate ang anniversary. Kasama ang magandang babae at masarap na alak. Humagikik si Alice sa tabi niya. Hinihimas ang bagong designer bag na kalilibre lang ni Anton sa kanya. Anton, thank you. Matagal ko na tong gusto. Sikreto lang to sa asawa mo ha? Ha? Huwag mo siyang intindihin. Kumukuha na yon ng para sa bangko para sakin. Siguradong may ilang milyon yon doon. Kaya mas lalo pa tayong makakapag-enjoy bukas. Puno ang isip ni Anton ng prang na nakawin niya kay Katrina. Alis sila ni Alice, bibili siya ngang bagong kotse. Lango siya sa pantasya niya nang bigla itong maputol. Anton, parum service naman tayo ngang, caviar at steaks. Oo naman. Ako taya ngayon. Order ka kahit ano. Tumawak, si Anton at umorder. Pagkalipas ngang isang oras, dumating ang pagkain. Iniabot ni Anton ang kanyang platinum credit card sa waiter. Wait lang po sir, sabi ngang waiter. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang waiter na mukhang nag-alangan. Sir, I'm sorry po. Pero decline po ang card ninyo. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Ang laki pa nung limit niyan. Ay swipe mo ulit. Napasimangot si Anton. Pero kahit pangalawa o pangatlong beses, decline. Sir, baka po pwede kayong tumawag sa bangko, o baka may ibang card kayo. Matulis ang tingin ni Alice sa kanya. Namula si Anton, kumuha ang ibang card. Baka sira terminal nyo. Heto. Pero pati ang pangalawa at pangatlong card ay declined. Anton, anong nangyayari? Nakablock ba ma-cards mo? Hindi pwede to. Malamig na pawis ang lumabas sa likod ni Anton. Naalala niya ang sinabi ni Katrina kaninang umaga. Naisip ko mas magandang ipasara na yung lumang card. Akala niya hindi pangingyalam iyon. Pero hindi niya inaasahang papasara nito ang lahat ngayon. Alice, pwedeng ikaw muna magbayad? Uwi ako. Nandon si Katrina. May dala yung cash. Bukas, dodoblehin ko bayad ko sayo. Nandidiri si Alice. Yuk, muntik na ma-max out card ko rito. Sige na nga, siguraduhin mo bukas ha. Nagbayad si Alice, pero sira na ang romantic na gabi. Sa sobrang inis, tinawagan ni Anton si Katrina. Hoy Katrina, anong nangyayari? Sira ang cards. Ayusin mo to ngayon din. Pero imbes na boses ni Katrina, ang narinig niya ay, the number you have dialed is not in service. Hindi siya makapaniwala. Tumawag siya ulit, pero ganun pa rin. Ang mga messages niya sa messenger, hindi pumapasok. Block siya. Katrina, hindi to nakakatawa. Ini-ignore mo ba ko? Ang panik niya ay napalitan ng galit.
Ang masunuring babaeng iyon. Nilalabanan siya? Hindi pwede. Anton, okay ka lang ba? Ang putla mo. Sabi ni Alice. Tumahimik ka. Lumaki ata ulong babaeng yon. Uwi muna ako at tuturuan ko siyang leksyon. Iniwan niya si Alice sa hotel at nagmadaling mag-check out. Lulan nege taxi pabalik sa Makati. Pinakalma niya ang sarili. Okay lang to. Wala siyang pupuntahan. Ako ang bumubuhay sa kanya. Pagdating ko, iyak yon at magmamakaawa. At ibibigay ang cash. Pero nang makarating siya sa Rockwell, nag-alinlangan siya. Madilim ang bintana ngang tsondo nila. Parang wala pa ngang kurtina. Anong kalokohan to? Natutulog na ba siya? Nanginginig niyang ipinasok ang susi niya sa pinto. Ayaw pumasok. Hoy! Buksan mo to. Katrina. Ako to. Sumigaw siya sa tahimik na hallway. Hindi niya alam na binigay na ni Katrina ang susi sa admin at pinalitan na ang lock. Matinding kaba ang bumalot sa dibdib niya. Katrina, itigil mo na tong biro na to. Kinalampak niya ang pinto. Walang sumasagot. Ang babaeng tingin niya katulong ay tuluyan siyang tinakwil. Biglang bumukas ang ilaw sa dulo ng hallway. Lumabas ang night shift guard, si Kuya Jun, na mukhang nag-aalala. Sir Anton? Anong ginagawa niyo diyan ng ganitong oras? Kuya Jun, buti na lang. Ayaw gumanang susi, sira yata ang lock. Pwede bang buksan mo gamit ang master key? Ngunit iba ang reaksyon ni Kuya Jun. Nahihiya itong tumingin sa logbook niya. Sir Anton, hindi po sira ang lock. Kanina pong umaga, pinaalam po sa amin ni Ma'am Katrina na pinalitan na ang lock at tapos na po ang move-out process. Ano? Move out? Anong pinagsasabi mo? Nakatira pa ko rito. Sir, pero ang panggalan po sa lease contract ng unit na to ay kay Ma'am Katrina. Natanggap na po namin ang letter of termination niya. At ang alam ko po, hinakot na po lahat ng gamit niya kaninang hapon. Umingay ang utak ni Anton. Lease contract kay Katrina. Hinakot ang gamit. Akala ni Anton, pera niya ang nagpaparenta sa tsondo na iyon. Pero nung ikasal sila, mas madaling na-approve ang lease dahil mas malaki ang income capacity ni Katrina. Ang initial deposit, ang monthly rent lahat yung bawas sa account niya. Ang prang iniaambak ni Anton ay patak lang sa dagat kung ikukumpara sa ginagastos ni Katrina. Hindi totoo yan. Papasukin mo ko, andon ang magamit ko. Sa pilit ni Anton, binuksan ni Kuya Jun ang pinto. Sige po sir, baka may nakalimutan kayo pero last na po to. Tumunog ang pinto. Pagtulak ni Anton. Wala siyang nakitang bahay. Walang sapatos sa pinto. Malamig ang sahig. Katrina! Hoy Katrina! Tumakbo siya sa sala. Walang sofa. Walang TV. Walang carpet. Walang kurtina. Empty shell. Tumakbo siya sa kusina. Walang ref. Walang microwave. Hindi pwede. Kinuha niya lahat. Nanginig ang tuhod ni Anton. May napansin siyang naiwan sa gitna. Isang dining table. May puting envelope dun. Gumapang papalapit si Anton at kinuha ang envelope. May tatlong bagay sa loob. Una, ang pirmadong petition for annulment. Pangalawa, ang susingeng tsondo. Pangatlo, isang sulat. Para kay Anton. Nahintay ako hanggang 11 PM. Pero hindi ka umuwi. Naintindihan ko na. Para sayo, isa lang akong gamit na sanay maghintay. Gaya ng napagkasunduan natin, kinuha ko na ang lahat ng pag-ari ko. Ang mga furniture at appliances dito ay binili gamit ang pera ko. Tungkol sa mga personal mong gamit, ibinenta ko ng mga ito para ikompensate ang mga naging gastos ko sa pagakaw ng lahat ng bills natin. Naisip ko sanang ibigay sayo ang natirang pera para ay manage mo bilang haligingang tahanan. Pero narealis ko, wala ka palang ni isang kusing na inambak. Salamat sa isang taon. Pakiusap, huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Napasabunot si Anton. Ano? Masweet ko. Relo ko. Ibinenta niya lahat. Tumakbo siya sa kwarto. Bukas ang closet. Wala. May resibo lang mula sa luxury reseller. Ang buong collection niya, na-convert sa cash at napunta kay Katrina.
Pagbalik niya sa sala, napansin niya ang tsake sa gilid ng mesa. Tunaw na ang icing. Sa tabingang salamat sa isang taon, may nakasulat gamit ang marker. Paalam, estranghero. Nanlamig ang dugo ni Anton. Ang babaeng akala niya ay manhit at magpapatawad sa kanya ay tinawag siyang estranghero. Unti-unting narealis ni Anton. Hindi lang umalis si Katrina. Binura niya ng tuluyan ang taong nagngangalang Anton sa buhay niya. Walang bahay, walang pera, walang asawa. Nanginginig siya sa sahig. Hindi pwede to. Muling binasa niya ang liham. Paalam, estranghero. Bigla niyang naalala. Yung time deposit. Ninakaw niya pera ko. Irereklamo ko siya sa pulis. Habol ang hininga, binuksan ni Anton ang online banking app sa phone niya para i-check ang joint account nila. Nandun dapat yung pinapadala niya buwan-buwan at yung milyon-milyong ipon. Ngunit pagkakita niya sa screen. Balance. P0. Zero. Bakit? May almost P4 million yon last month. Tiningnan niya ang transaction history. Na-withdraw na lahat kaninang umaga. Legal ang pag-withdraw. Pinindot niya ng madiin ang history. At nakita ang katotohanang hindi niya pinansin kailanman. Ang P15,000 na pinapadala niya buwan-buwan ay halos kulang pa pambayad ng rent, kuryente, at tubig. Wala nang natitira doon. Ang malalaking deposito na nagpalaki sa ipon nila mga 100,000 to 200,000 ay puro galing sa account ni Katrina AV pera niya lahat yon. Gulat na gulat si Anton. Akala niya, asawang palamunin si Katrina. Ang toto, ito ang nagpapasok ng malaking pera, bumubuhay sa kanila, at nag-iipon. Ibig sabihin, ang perang pinanggagastos niya sa pambababay kay Alice. Sa pondo nila galing. Napondo talaga ni Katrina. Tumunok ang phone niya. Si Alice. Anton, anong nangyayari? Sigaw ni Alice. May problema ba? Yung car na ginamit ko pambayad sa hotel, na-block. Nag-over the limit. Sabi mo ibabalik mo doble bukas. Ay transfer mo sa akin ngayon din. Hindi ko kaya. Umalis si Katrina. Kinuha lahat. Walang laman ang account. Binenta pati madamit at relo ko. Ano? Ang kapal ang mukha mo. Ang yabang mo na under mo siya. Pero sa huli, iniwan ka ng walang pera. Huwag mo na kong kausapin. Wala akong pakialam sa malalaking walang pera. Tut. Binabaan siya ng telepono. Ang babaeng bumubulong ang pagmamahal kanina. Itinapon siya nang malaman na wala siyang pera. Nagpanik si Anton. Tatawagan niya si Katrina sa opisina. Susugot siya. Bukas para bawiin ang asawa niya. Kinabukasan. Nanlilisik ang nga mata dahil walang tulog. Tumawag siya sa kumpanya ni Katrina. Hello law firm. Ako po ang asawa ni Katrina. Ibigay niyo sa akin ang linya niya ngayon din. Ang babae sa kabilang linya. Matapos ang ilang segundo, ay sumagot ng malamig. Sir, pasensya na po, pero kahapon pa po nag-resign si Ma'am Katrina. At mahigpit na bilin niya na hindi namin pwedeng ibigay ang contact details niya. Nag-resign? Impossible. Kahapon pumasok pa siya. Pasensya na sir. Pero ilang buwan na pong nagtatransisyon si Ma'am ngang kakaso niya. Lilipat na raw po siya ng probinsya. Good day po. Tut. Ilang buwan. Habang niloloko niya ito sa hotel. Unti-unti at kalmado na pala itong nahahanda para iwan siya. Tumunok ulit ang phone. Ang ina niya. Si Doña Leonor. Hello ma. Tulungan mo ko. Anton, anong ginawa mo? Nanginginig sa takot ang boses ng ina niya. Kakaalis lang dito ang abogado ang asawa mo. Nagdala ang demanda. May mga pruweba ng panloloko mo. At humihingi ng 5 milyon para sa danyos. At yung lahat ng masasama kong sinabi sa kanya. Kuha raw sa CCTV ang kondo nyo. May video at audio. Ididemanda ako ng moral damages. Anong nangyayari? Bumagsak sa sahig si Anton. CCTV. Naalala niya yung in-install na pet camera ni Katrina sa salanun para raw sa asong balak nilang alagaan. Kinolekta na pala ang lahat ng pambabastos ng nanay niya bilang ebidensya. Pera, kabit, nanay lahat nakagulo. Pero umpisa pa lang ito. Kinabukasan.
Pumasok si Anton sa opisina. Gusot ang damit. Wala na siyang bahay at pera. Trabaho na lang ang meron siya. Kaya ko to. Magaling akong sales manager. Pilit niyang pinalalakas ang loop. Pero pagpasok niya, nakatingin sa kanya ang mataw. Anton, pinapatawag ka ni Mr. Villanueva sa opisina niya. Ngayon din, pumasok si Anton sa opisina ng boss. Sir, about doon sa deal kahapon, Anton. Anong kalokohan to? Ibinato ng boss ang folder sa mesa. Kontrata iyon ng malaking kliyente. Hindi lang error, kundi sakuna. Ang malegal clauses dito, butas-butas at palugi tayo. Muntik na tayong mawalan ng milyon-milyon. Impossible, sir. Chinicheck ko po ng maigiyan gaya ng dati. Gaya ng dati. Dati, perpekto ang mga kontrata mo. Walang mintis ang legal terminologis kaya bilip sayo ang legal department natin. Anong nangyari ngayon? Biglang napaisip si Anton. Paano nga ba naging perpekto ang mga gawa niya? Dati, habang nakakape siya sa gabi na tinimpla ni Katrina, inihahagis niya ang dokumento dito. Kat, I proofread mo nga yan. Baka may tipo. At pagbalik nito kinaumagahan, may mga sticky notes. Anton, inayos ko lang yung wording dito para hindi maging ambiguous. Akala niya, pampalipas oras lang yung ang isang clerk. Mali siya. Inayos ni Katrina ang mga legal loopholes na yun dahil siya ay isang top corporate lawyer. Si Katrina ang nagpanalo ng mga deals niya. By the way, sabi ni Mr. Villanueva, tumawag ang abogado ng ex-wife mo. Nagpadala ng ebidensya na dinala mo yung kabit mo rito minsan sa office. Alam mo ba kung sino ang asawa mo? Si Ate Katrina, isa sa pinakasikat na senior corporate counsel sa BGC. Sinubukan nating kunin ang firm nila nun pero masyadong mataas ang retainer's fee. At ipinamamalita mo rito na isa siyang palamuning may bahay, handa silang idemanda ka dahil paninirang puri. Doon na binaksakan ng martilyo si Anton. Hindi hamak na asawa si Katrina. Siya ang utak sa likod ng tagumpay ni Anton. Si Katrina ang nagbigay sa kanya ng ilusyon na magaling siya. Suspended ka without pay. At ipo-process na namin ang termination mo with cause. Mading sabi ng boss. Lumabas ka na. Pinalayas siya. Naglakad siya sa kalye. Walang alam na puntahan. Wala ng bahay, walang pera, walang asawa, walang trabaho. Tumiretso si Anton sa corporate building ng law firm ni Katrina sa BGC para magmakawa o gumawa ng eksena. Palabasin niyo si Katrina. Asawa niya ko. Sigaw niya sa lobby bago siya pinigilan ng mga security guard. Sir, bawal po kayo rito. Biglang lumabas mula sa elevator ang isang grupo ang nga naka-business suit. Sa gitna nila ay isang babaeng nakniningning ang ganda at kumpiyansa. Naka-navy blue suit. Nakataas ang nu. Hindi man lang siya kamuhangamanang na asawang kilala ni Anton. Katrina. Bulong ni Anton. Huminto si Katrina at tiningnan siya ng malamig. Anton. Walang mangyayari kung gagawa kang iskandalo rito. Baka gusto mong dagdagan ang kaso mo ng trespassing at slander? Katrina. Anong itsura yan? Ibalik mo yung pera ko. Yung ilang milyon natin. Pinahirapan ko yon. Kumuha si Katrina ang tablet sa kasama niya. Huwag kang ilusyonado. Base sa transaction history, ang inambag mo ay kulang pa sa kuryente at tubig. Ibig sabihin, pinapakain kita mula sa sweldo ko. Yung 5 milyon, ipon ko yon. Sinungaling. Isang hamak na office girl? Kikita nga nonan? Office girl? Ang bastos naman. Ako ang senior legal counsel ng firm na to. Ako ang libreng nag-ayos ng mga kontrata mo para makapag-close kang deals, dahil marami kang butas. Siguro alam mo na kung anong nangyari sa trabaho mo ngayon. Bumaon ang kutsilyo sa dibdib ni Anton. Habang nasa hotel ka kasama si Alice, nagpupuyat ako sa pag-ayos ng kapalpakan mo sa trabaho. Pati yung araw na tinawag mo kong gamit. Pero ngayon, wala na ang gamit na yon. Tungkol naman sa mga suite at relo mo, binenta ko yon para pambayad sa kakulangan mo sa pagsuporta sa pamilya at bilang kompensasyon sa moral damages. Nasa account ko na ang pera.
Wala kang karapatan. Sigaw ni Anton. Sinong walang karapatan? Pangangaliwa, emotional at economic abuse. Kumpleto ang ebidensya ko. At nga pala, may bisita ka. Lumingon si Katrina at pumasok ang isang babaeng umiyak. Si Alice. Hawak niya ang isang formal na dokumento. Anton. Sinira mo ang buhay ko. Akma sana siyang susugot pero pinigilan ng guard. Natanggap nga magulang ko ang demand letter mula sa abogado niya. Itinakwil ako sa bahay. Nalaman din ng boss ko kaya tinanggal ako. Humihingi sila ng 3 million damages. Sabi mo po protektahan mo ko. Malamig na nanunod si Katrina. Alice, ang pagpapadala ng notice ay naayon sa batas. Yan ang kapalit ng paksiranyo ng pamilya ko. Ngayon Anton, naiintindihan mo na ba? Isa ka lang taong walang silbi na nakaupo sa trono ng kasinungalingan na ibinigay ko sa iyo. Ngayong tinanggal ko na ang sarili ko bilang pundasyon mo. Babagsak ka at babagsak ka. Ang natira lang sa'yo ay utang at sirang reputasyon. Lumuhod si Anton. Pilit inaabot ang sapatos ni Katrina. Katrina, parang awa mo na. Mali ako. Mag-umpisa tayo ulit. Hindi ko kaya nang wala ka. Umatras si Katrina. Ang taong walang respeto sa kapwa ay hindi karapat-dapat tulungan. Ati. Santos. Kayo na ang bahala rito. Opo. Ma'am. Mister, sa akin na idadaan lahat ng usapan natin. Sabing abogadong lalaki at pinalabas ng mga gwardiya si Anton. Katrina. Katrina. Sigaw niya pero pumasok na ito sa elevator. Hindi man lang lumingon pabalik. Lumipas ang kalahating taon. Sa opisina ng isang top law firm. Kalmadong nag-eksamina ang mga dokumento si Katrina. Wala na ang maaraw na naghihintay siya sa madilim na sala. Ati. Katrina. Perpekto ang legal expertise niyo rito. Bilip na bilip ang kliyente. Sabi ang managing partner. Ngayon, promoted na siya bilang partner sa firm. Mabilis na naaprubahan ang kanyang petition for legal separation. At maayos na umusat ang kaso para sa annulment dahil sa bigat ng ebidensya ng psychological abuse. Si Anton naman ay nawalan ng lahat. Nabuhay na siya sa isang murang bed space sa Cubao. Bawang araw na umiwas sa utang, hindi matanggap sa mga corporate jobs dahil sa nasirang record. Pati nanay niya, tinalikuran siya dahil hindi niya mabayaran ang demanda nito. Wala na ang kanyang mamahaling damit at kotse. Isang weekend, nasa hardin ngang bahayng kanyang mga magulang sa Ayala Alabang si Katrina. Katrina, ang ganda-ganda mo ngayon, dati. Para kang unti-unting nawawala. Maluha-luhang sabi ngang ina niya. Salamat ma. Masaya na po talaga ako ngayon. Iba pala yung kalayaang hindi mo kailangang mag-adjust sa mood ng iba. Tinapik ng ama niya ang balikat niya. Tama lang ang ginawa mo anak. Mabuhay ka para sa sarili mo. Kinagabihan, naglakat-lakat si Katrina sa Greenbelt. Pumasok siya sa jewelry store na hindi niya pinasukan nun dahil takot siyang magalit si Anton. Good evening ma'am. Ano pong hanap nila? Gusto kong bilhan ang sarili ko ang regalo para sa bagong buhay ko. Pinili niya ang isang pares ngang kumikinang na diamond earrings. Isinwat niya ito at tiningnan ang sarili sa salamin. Isang matapang at malakas na babae ang nakita niya. Paglabas niya, tiningnan niya ang paglubok ng araw. Salamat sa isang taon. Paalam. Hindi na ito para kay Anton. Para ito sa sarili niyang lumaban at hindi sumuko. Tinangay ngang sariwang hangin ang mahaba niyang buhok.